Brian Kate Hosaka. Lumilitaw niya na walang nilabag si dating Speaker Martin Romualdez. ICI aminadong nahirapan idiin si dating Speaker Martin Romualdez dahil kulang ang mga ebidensya laban sa kanya. Ano yung more or less 1 million. Magtulong-tulong kayo na maghanap ng ebidensya laban kay Martin Romualdez para po makasuhan. Hanapin na ninyo si Gutesa. Kaya lang, yung nag-present mga kababayan kay Gutesa doon sa Senado, si Marcoleta, ang sabi, ang nagdala kay Marcoleta si Mike Defensor, pati sila hindi na alam kung nasaan na si Gutesa. Hindi man namin nakikita niya. Ganon din mga kababayan dito. Sa kaso mga kababayan ni Martin Romualdez, kasi yung ICI ang sabi, militaw, walang kaso si Martin Romualdez. Wala silang nakikitang ebidensya. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Ito po mga kababayan, si Dante Maravillas. So sabi dito sa balita mga kababayan, mula ito sa ICI, lang sabi mga kababayan ni ICI spokesperson Brian Kate Hosaka, lumilitaw niya na walang nilabag si dating Speaker Martin Romualdez. ICI aminadong nahirapan idiin si dating Speaker Martin Romualdez dahil kulang ang mga ebidensya laban sa kanya. Nagagalit nito yung kampo ng mga Duterte. Hindi ito katanggap-tanggap sa kanila. Sabi na nga natin, tulad ng panahon, mga kababayan na inaakusa yung mga Marcoses ng pagnanakaw, ill-gotten wealth. Kasi tinambakan ng kaso yung pamilya Marcos. Ang problema, yung mga kaso po, lahat isa-isa na binabasura ng korte dito sa Pilipinas at saka sa ibang bansa. Pero patuloy pa rin yung mga Marcos enemies, yung mga anti-Marcos groups sa pag-aakusa na yung Marcos daw magnanakaw. Ngayon, kung yung inyong paniwala na magnanakaw, sabi ko, anong panahon na yon, bakit hindi kayo tumulong sa paghanap ng mga ebidensya para makulong yung mga Marcos? So ganyan din dapat dito, mga kababayan, sa kaso ni Martin Romualdez na inaakusa ninyo ng pagnanakaw, pagtanggap ng kickbacks. Bakit hindi kayo tumulong, mga DDS? Lahat kayo magtulong-tulong na, di ba marami din kayo, sabi ninyo? 32 million yung bumoto kay Sara. Kaya lang, ang katotohanan, hindi man po 32 million yung mga DDS. Ang 32 million po, 31 million mga Marcos supporters. O di yung more or less 1 million. Magtulong-tulong kayo na maghanap ng ebidensya laban kay Martin Romualdez para po makasuhan. Hanapin na ninyo si Gutesa. Kaya lang, yung nag-present mga kababayan kay Gutesa doon sa Senado, si Marcoleta, ang sabi, ang nagdala kay Marcoleta si Mike Defensor, pati sila hindi na alam kung nasaan na si Gutesa. Yun man lang po ang nag-uugnay kay Martin Romualdez. Kahit nga po si Diskaya nagsabi, walang direktang link, para name dropping lang mga kababayan yung ginagawa ng ilang mga personalities na ang sabi, inutosan sila ni Martin Romualdez. Walang direct knowledge, hearsay. So paano yan mga DDS? Mabibigo kayo. Ito ngayon yung balita. Pati yung ICI nahihirapan. Mahirap man talaga po mag-file ng kaso pag walang ebidensya. Sabi nga ng ating Pangulong Bongbong Marcos noon, tungkol sa pag-abol sa kanilang kayamanan, sabi ni Bongbong Marcos, anything you find sa inyo na. Kung sinasabi ninyo na mayroong tinatago na nakita ninyo, di naman namin nalalaman kung ninyo. Yan ang tungkol doon sa mga, sabi, gustong bawiin ng mga ill-gotten wealth nga ng mga Marcos. Hanapin na niya ninyo. Kung may makita kayo ng mga ill-gotten wealth, inyo na. Hindi man namin nakikita niya. Ganon din mga kababayan dito. Sa kaso mga kababayan ni Martin Romualdez, kasi yung ICI ang sabi, militaw, walang kaso si Martin Romualdez. Wala silang nakikitang ebidensya. Tumulong kayo mga DDS, hindi puro lang ngaw-ngaw sa puro lang kayo propaganda sa social media. Tumistigo kayo. Magpresenta kayo ng mga dokumento, ng mga ebidensya ng mga testigo. Hanapin na ninyo si Gutesa at si Saldico. Pauwiin ninyo para sumpaan niya yung kanyang mga salaysay doon sa video na nag-uugnay kay Martin Romualdez, pati sa ating Pangulong Bongbong Marcos sa insertions. Ang problema, yung mga witnesses ninyo,
Ayaw humarap sa investigasyon. You see? So kaninong kasalanan yan, mga kababayan? Alangan man si Martin Romualdez pa maghanap ng ebidensya laban sa kanyang sarili. Wala mang ganun sa batas, mga kababayan, na yung inaakusa, siya yung maghanap ng ebidensya laban sa kanya. Kayong mga nag-akusa, the burden of proof is on the accuser. Kayo yung nag-akusa, di maghanap kayo ng ebidensya para idiin si Martin Romualdez. Di ba, mga kababayan? Hindi man pwede mag-imbento yung yung ICI ng ebidensya, kaya tumulong na kayo. Nahirapan ng ICI na idiin si dating Speaker Martin Romualdez kasi kulang ng ebidensya. Kaya yan ang ating panawagan sa mga DDS. Akusa kayo ng akusa sa social media. Lahat man lang kayo chismis, kwento rito, kwento doon. Pati si Marcoleta. Di bakit hindi si Marcoleta mismo ang mag-file ng kaso? Iniwan sa mga supporters ng mga Duterte, mga DDS. Mayawa kayong ebidensya laban kay Martin. Ilabas nyo na. Tumulong kayo sa pagpa-file, pagkakala pala ng ebidensya para ma-file yung kaso ng ICI. Makapag-recommend sa ombudsman. Pati sa ombudsman, yung ombudsman makapag-recommend ng kaso sa DOJ para maipakulong si Martin Romualdez. Diba? Ganun ang gawin ninyo, hindi yung puro daldal. Yan sabi dito sa balita, lumilitaw na walang nilabag si dating Speaker. ICI aminadong nahirapan idiin si dating Speaker Martin Romualdez dahil kulang ang mga ebidensya laban sa kanya. Ito'y matapos na lumalabas sa kanilang investigasyon na wala silang nakikitang ebidensya na nagpapatunay na nilabag niya ang batas o anumang proseso kaugnay ng flood control anomalies at budget issues, yung sinasabing budget insertion. Wala mang makitang ebidensya laban kay Martin kahit doon sa insertions po kasi hindi man siya parte ng BICAM. Ang parte ng BICAM po si Saldico, si Chis Escudero. Sila yung nakapirma doon. Si Martin hindi po mag-attend ng BICAM kasi paano mag-attend sa BICAM? Hindi man siya member. Wala siyang pirma. Wala man yung pangalan niya. Hindi man kasama doon. Kaya hirap na hirap sa propaganda, mga kababayan. Ito mga DDS para ipin down si Martin Romualdez. Ang niloloko na lang nila yung mga naniniwala sa kanilang mga kasinungalingan. Hanapan mo ng ebidensya. Wala man maipakita. You see? So, yun ang hamon sa inyo. Yun ang challenge. Ang tanong, bakit ni isa sa inyo walang maglakas loob na mag-file? Yung mga kaalyado ninyo sa Congress at saka yung mga dating opisyal ng Duterte administration tulad ni Greco, bakit hindi kayo mag-file? Kayo na mismo ang mag-file ng kaso laban kay Martin Romualdez. Wala man silang may pa-file kasi hindi man yan tatanggapin kung walang ebidensya. Siguro sir, hindi mag-attempt na mag-file ng kaso laban kay Martin Romualdez. Di ba po, mga kababayan? Kaya pinadaan na lang nila sa mga propaganda sa social media at sa mainstream media sa mga pa-interview nila. Puro paninira. Sabi ni Brian Kate Hosaka, kung may mali si Speaker, bakit wala kaming makita? Kahit isang ebidensya laban sa kanya, paulit-ulit naming tinitingnan ang records pero wala. Kung ganito pa rin, parang nagsasayang lang kami ng oras. Tama. Pagsayang ng oras. Wala man silang makitang ebidensya implicating Martin Romualdez sa mga insertions at sa mga flood control scandal, yung mga ghost projects, tapos mga substandard. Kasi sabi nga natin, yung mga previous discussions natin dito, tingnan ninyo sa Leyte, sa distrito mismo ni Martin, walang substandard, walang ghost. Di ba yung isa sa mga DDS na si Crisetio, taga Leyte yun? Bakit si Crisetio wala man na maibalita na may substandard ghost project sa Leyte? Taga doon siya, DDS, hardliner na DDS, wala man siyang mai-report. Bakit ganon? Kasi wala man nga po substandard, walang ghost, above-board. Mga kababayan, yung mga projects, infra projects sa Leyte, distrito ni Martin Romualdez. Huwag kami mga DDS, walang laman ang inyong mga kwento. Lahat lang paninira. Sabi dito sa balita, sa gitna ng matinding pampublikong hinala at political noise, malinaw umano sa ICI na walang direktang dokumento, pirma, memo, transmittal o utos na mag-uugnay kay Romualdez sa anomalya. Dahil dito nagiging mabagal at mahirap ang pagbuo ng kaso laban sa dating speaker. Ayon sa ICI spokesperson si Brian Kate Hosaka,
nagkailang beses na nilang sinuri ang records. Pero wala silang makitang dapat ikaso. Kay Romualdez, sa ngayon, aminado ang komisyon na nahirapan silang ituloy ang kaso dahil wala silang pwedeng panghawakan. Sa kabila ng matinding kontrobersya sa paligid ng flood control anomalies, malinaw na sa ngayon ay hindi maidiin ng ICI si Martin Romualdez dahil kulang ang ebidensya. Yung ginawa po ng ICI po, referral at parte ng proseso, yung i-refer na lang yung findings nila sa ombudsman. Ngayon, kung yung ombudsman halimbawa may makalap na mga ebidensya, panibagong ebidensya na magpapatunay si Martin Romualdez involved, o di magpa-file niya ng kaso laban kay Martin Romualdez, yung mismong ombudsman na. Kaya lang, maging yung ombudsman, wala man pong nakikita. Kaya masamang-masama ang loob ng mga DDS kasi ang gusto na talaga nilang idiin si Martin Romualdez para maidiin nila, masiraan nila yung ating Pangulong Bongbong Marcos at mag-alsa yung mga tao. Yan ang linya ng kanilang mga propaganda. Mag-alsa ang mga tao laban mismo sa ating Pangulo, matanggal sa posisyon, destabilize ang gobyerno, iupo si Sara. Pag nakaupo si Sara, tapos ang lahat ng investigasyon. Libre yung mga totoong sangkot. Happy-happy yung mga senador na mga kalyado nila na sabit dito tulad ni Chis Escudero, ni Jingo Estrada, ni Joel Villanueva, ni Mark Villar, sino ba? Si Bong Revilla, si Binay, yung mga napangalanan po mga senador. Si Grace po, kasama yon sa mga napangalanan ni Yusek Bernardo. Sinamang palad pa naman, mga kababayan, si Yusek Cabral, namatay. Ang dami pa namang alam yon, mga kababayan. Yun ang nakakalungkot. I-update ko pala kayo sa ginagawang investigation ngayon sa pagkamatay ni Yusek Cabral. Nagsasagawa yung SOCO ng reenactment kanina. So, tinitingnan nila kung paano nire-reenact nila kung paano nahulog si Cabral. So yan mga kababayan. So sabi rito, PNP to question driver in Cabral's death. Itong si Hernandez, isa sa ilalim siya sa masusing investigation mga kababayan. Ayon kay PNP Acting Chief Melencio Nartates, the probe of driver Ricardo Hernandez is the next step in the evidence gathering by the police after Cabral's death was confirmed. Nartates, meanwhile, also said PNP is coordinating with the Independent Commission for Infrastructure and other concerned agencies to determine the pieces of evidence that need to be secured in relation to the flood control probe. So yon, walang pahinga ng ating mga authorities sa pagsasagawa ng investigasyon surrounding the death ni Cabral. So yan lang po mga kababayan yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, pack with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.